God. Happy, blessed Sunday po sa lahat. Thank you. Sabay-sabay po nating sabihin ang ating J1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Praise God. Praise God. Minsan pa, the best clap offering para kay Lord, yung mga busog na anak ng Panginoon. Amen. Praise God. I would like to recognize po ang ating pong mga first-timer. Si Yeravela Makatangay and Yvonne Makatangay, magkapatid po sila. So yan, welcome po sa JA1. Kayo po ay welcome dito at I do believe kayo ay kung kayo ay naghahanap ng church, home church, this will be your home church. Okay. Tayo po ay dadako na sa ating Word of God. Sino pong excited sa salita ng Panginoon? Which is why we are here, because of the Word of God, especially po ang Word ng Panginoon. Ang sarap magpuri kanina, talagang sabi ko, Lord, ang ramdam ko ang presence ng Panginoon, talagang bumababa sa kalagitnaan po natin. And I do believe dire-diretso po tayong tutubog sa presensya ng Panginoon as we hear and study His Word. And I do believe the Word of God will not only inform us, but also transform our lives. Can I hear an amen? Amen. Proverbs 3 verse 5 to 6, paborito po nating word at salita ng Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6, in all your ways, submit to Him. Sabi natin, submit. In all your ways, submit to Him. In other translation po, nilagay po nila doon is, in all your ways, acknowledge God. In all your ways, allow God. In all your ways, adore God. Ano po? Lahat ng pangyayari sa buhay natin, kailangan pala dapat nating ina-acknowledge ang Panginoon. Sabi natin, acknowledge. So, sabi po dyan, in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. And God will make your path straight. In other translation, nakalagay po doon, and God will make your path successful, and you will be successful in all things that you will do. Who among you right now, you want to be a successful? Amen. You want to be successful in your marriage. You want to have a successful life. You want to have a successful job. Whatever thing na kailangan po natin na maging successful tayo, kailangan muna mag-trust tayo sa Panginoon. And let me share to you this message. I entitled this, Put Your Trust in the Lord. Or God, or trust God, He never fails. Pinaltan ko pala ang title. Ang nakalagay dito, Put Your Trust in the Lord. But then, na-realize ko na kailangan ko paltan. So, yan po ang title ngayon, Trust God. Because He never fails. Nung pinakanta po natin kanina, yung Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Sabi ko, nung kinakanta natin yun, talaga nagmamanifest ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating kalagitnaan. And as we trust God this afternoon, at sa mga susunod pang araw, at sa mga susunod pang taon at buwan ng ating buhay, if we will trust God, mas makikita natin ang pag-manifest ng Kanyang power sa ating mga buhay. Amen? So Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord. Pastor, how am I going to trust the Lord? Or nasa punto ba ako ng buhay ko na pinagkakatiwalaan ko ang Panginoon? And dumating po sa point ng buhay ko na tinatanong ko, pinagkakatiwalaan ko ba talaga si Lord? Because
We will never be able to trust somebody we don't know. Can I hear an amen? Hindi natin mapapagkatiwalaan ang isang tao kung hindi natin siya kilala. Or else, madali ka ma-scam. Ang dali mo magtiwala. Pero alam niyo po, sinasabi dito, trust the Lord with all your heart. That means you know God first before trusting Him. Amen? Hindi mo basta mapapagkatiwalaan ng Diyos kung hindi mo muna siya kilala personally. So napakahalaga na makilala muna natin ang Panginoon. Knowing God makes you trust Him more. Knowing God more will make you trust Him more. Sino ba ang Diyos? Pag-usapan natin. Sino ba ang Diyos? Ang Diyos po, wala pong mahirap sa Kanya. Nothing is too hard for the Lord. Can I hear an amen? Kaya mo pagkakatiwalaan ng Diyos dahil unang-una sa lahat, wala namang mahirap sa Diyos eh. That means walang imposible sa ating Diyos. Jeremiah 32 verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Is anything too hard for me? And God is telling you right now, is anything too hard for me? Sinasabi ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, including me, may mahirap ba sa akin? May mahirap ba sa akin? Sa anumang sitwasyon ng iyong buhay, gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, nothing is too hard for me, kapatid. Well, kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, ang Diyos, He is a way maker. Walang imposible sa ating Diyos, and nothing is too hard for the Lord. Pangalawang bagay, bibigyan ko kayo ng dahilan bakit natin pagkakatiwalaan ng Panginoon. Hindi lang siya Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay, kundi number 2, God cannot lie. So, ang Panginoon pala ay hindi din nagsisinungaling. Nakaranas na ba kayong may nangako sa inyo at sinabi sa inyo, magbabayad ako ng utang, pero dumating na mga panahon, wala pa rin nangyari. Well, ibahin natin si Lord. God cannot lie. Sabi po dyan, Hebrews 6 verse 18. So that by two unchangeable things in which it is, impossible for God to lie. It is impossible for God to lie. Nung binabasa ko itong verse na ito, sabi ko, Lord, it gives us comfort. It gives me comfort na anumang pangako ng Panginoon sa ating buhay, talagang tutuparin niya. Anumang sinabi ng Panginoon na pangako niya sa ating buhay, talagang gagawin niya. Kapag sinabi ni Lord, pinatawad ka na niya, pinatawad ka na niya. Kapag sinabi ni Lord, nilinis ka na niya, kapatid. Ang past mo ay nilinis na ng Panginoon. It doesn't matter to God your past. Ang nagmamatter kay Lord ngayon ay ang iyong future. At sabi ng Panginoon na hawak niya ang iyong future, na siya ang bahala sa iyong future. It is impossible for God to lie. We who have fled for refuge might have strong encouragement. Sabi natin encouragement. Sabihin mo sa katiba mo, kailangan mo ba ng encouragement? Ito po ang encouragement ko sa inyo. God will never lie. Amen? God will never lie. Ang sabi po dyan, we, refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. Kapag sinabi ni Lord na kapag ka tinanggap mo siya at naniwala ka sa ginawa niya sa cross, ikaw ay maliligtas. Ikaw ay naligtas na, kapatid. So ang eternity pala, hindi nagsimula pagka namatay ka. Ang eternity simula nang tinanggap mo si Jesus sa iyong puso. Amen? So lahat po tayo, we belong na sa kaharian ng Panginoon. Nandito man tayo sa lupa, or tayo man ay kunin ni Lord dito sa lupa, tayo po ay pupunta sa Kanya sa langit. Once tinanggap natin siya sa ating puso. Kapag sinabi ng Panginoon, I will give you eternal life, He will give you eternal life. Kapag sinabi ni Lord, kung ano man ang sinimulan ko sa iyong buhay, tatapusin niya. Why? Because God will never. Wow. Sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Dahil meron kaming Diyos, isa siyang Diyos na hindi nagsisinungaling at kayang tumupad sa lahat ng kanyang pangako. Amen. Ano pa pastor? Ano pang characteristics ng Panginoon? God is holy and God is just. Wow. God is a holy God and a just God. Exodus 20 verse 3. Sabi po dito, you shall have no other gods
before me. You shall not make yourself an image in form of anything in heaven or in heaven above or on earth beneath or in the waters below. Alam niyo po, ang Panginoon, ayaw niya na meron tayong ibang inaasahan, pinagkakatiwalaan. Gusto ng Panginoon, sa Kanya lang tayong magtiwala. Naalala ko nung isang araw nakita niyo ba, may nanalong Pilipino. Ang iba sabi, parang pwede pala tayong tumaya na lang tayo sa loto. 80 million din yon. Magkano yung billion yun sa Pilipinas? 3.2 billion, ang laking pera po nun. At ang daming ginanahan ngayon tumaya sa loto. But I wanna tell you, hindi doon tayo nagtataras. Kay Lord tayo nagtataras. Amen? Sa Panginoon tayo nagtataras. Kasi kapag doon ka na umasa, isa po yan Diyos-Diyosan. Pag minsan iniisip natin, ang nakalagay dito sa Bible na to, you shall have no other gods before me. We are just thinking about the images. But it's more than that. Sometimes, yung gods na meron tayo is inuuna natin before the Lord. Pag minsan yung asawa mo, mas inuuna mo pa kaysa kay Lord. Ewan ko sa inyo Parang hindi nyo inuuna asawa nyo. Pag minsan mas inuuna ninyo ang ibang bagay kaysa sa Panginoon. Pag minsan mas nauuna ang pera kaysa kay Lord. Pero sabi ng Panginoon, you shall have no other gods before me. Let's assess our lives, our hearts, our minds today. Sino ba yung other gods na tinutukoy ng Panginoon? Ikaw mismo ang nakakaalam nun. At sinasabi ng Panginoon, you shall have no other gods before me. Sabi po dyan. Ituloy natin yung verse sa verse 5. Sabi po dito, you shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am I, jealous God. Ang Diyos po, siya po ay, ano ba sa Tagalog ang jealous? Madaling magselo si Lord. Alam niyo po kung bakit madaling magselos ang Panginoon? Pero nakalagay naman dun sa Corinthians, di ba? Na ang pag-ibig ay hindi jealousy. Ano po? Walang pagseselos kapag ka umiibig ka. Pero alam niyo po, ang Panginoon nagseselos kasi alam niya, kapag ka nagtiwala ka sa ibang bagay, higit sa Kanya, mapapahama ka. Ang gusto ni Lord, sa Kanya ka lang magtiwala. I want to let you know, kaya po tayo dinala ng Panginoon this afternoon para malaman natin na siya lang dapat ang pagkatiwalaan natin, wala nang iba. Because He cannot lie. Ano po? He is holy and just. And yung letter A, nothing is too hard for the Lord. Ituloy natin yung verse. Punishing the children for the sin of parents to the third and fourth generation of those who hate me. Kapag hindi tayo nagtiwala sa Panginoon, ang sabi po dyan, there will be a punishment. Ano po? Sabi natin punishment. There will be a punishment, nakalagay po dyan, to the third and fourth generation of those who hate me. Now, when it talks about generation, ayon po sa Bible scholar, when it talks about generation in the Bible, it is 40 years. 40 years. So, isang generation is 40 years. Imagine that, 40 years. So, 80 years po na makakaranas ng punishment. Pero, sinabi po sa verse 6, but showing love to 1,000 generation of those who love me and keep my commandments. Ang sinasabi ng Panginoon, sa akin lang kayo magtiwala. Kung sa akin kayo magtitiwala, hindi punishment ang mararanasan niyo, kundi pagpapala. Kundi pag-ibig. Sino po dito gusto niya maranasan ng pagpapala ng Panginoon? Sa Kanya lang tayo magtiwala. Amen? Pag minsan, mas tiwalang-tiwala tayo sa sinasabi ng government. Pero alam niyo po, ang government pabago-bago. Ang government po pwede magsinungaling. Kita nyo naman, sa Pilipinas ngayon, biyaya ng Panginoon nakakatuwa dahil ang Pilipinas talaga ay paunlad ng paunlad sa biyaya ni Lord. Sinasama niyo po ba sa prayer? Kakatapos lang po ng election doon, and I do believe kung sino man ang nilagay doon ng Panginoon, talagang yun ang nilagay ni Lord, and I do believe gagamitin yung mga taong yon para sa kaluwalhatian ng Panginoon. I am praying for revival in Philippines and here also in Canada. Amen? We need revival here. Ano po? So, letter D. And just a holy and just,
but He is also a loving God. He is also a loving God. Bakit natin pagkakatiwalaan ng Panginoon? Nothing is too hard for the Lord. God cannot lie. God is holy and just. And God is a loving God. Bakit natin pagkakatiwalaan si Lord? Dahil mahal niya tayo. And baliwala ang isang person kung hindi ka naman niya mahal. Amen? Ang hirap pagkatiwalaan ng isang person kung hindi ka naman niya mahal. Can I hear an amen? Amen? Ang hirap kaya ng ganun. Yung katabi mo ay hindi ka naman mahal. Paano po pagkakatiwalaan to? Pero si Lord, alam niyo po, God is a loving God. Ang sabi po sa Romans 5 verse 8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Christ died for you. Nung ikaw ay makasalanan pa, namatay na si Lord sa iyo, sa ating lahat. Nung tayo ay nasa putik pa lamang, nung tayo ay malayo pa lamang sa Panginoon, minahal na tayo ng Panginoon. At nakakatuwang isipin na ang pagmamahal ni Lord hindi nakabase sa kung ano man ang ginawa natin in the past or ano man nagawa natin na kamalian. Nakabase ang pagmamahal ni Lord for who He is because He is love. Amen? So, sino dito encourage siya na dapat niyang pagkatiwalaan ng Diyos? Sino dito ang encourage siya at alam niya ngayon sa kanya sarili, dapat pala si Lord lang pinagkakatiwalaan ko talaga. Amen? At ngayong araw na ito, ngayon binil ko lang yung about trust. I want to share to you tatlong magkakaibigan kung paano po sila nagtiwala sa Panginoon boldly. Kung paano nila binigay sa Panginoon ang kanilang buhay. Tatlong magkakaibigan. Meron ba kayong tatlong kaibigan dito? Napakahalaga po na may mga kaibigan tayo na ilalapit tayo sa Panginoon. Hindi tayo ilalayo. And these three na magkakaibigan na ito, nanindigan sila at binigay nila ang buong pagtitiwala nila sa Diyos. At makikita natin ang nangyari sa kanila noong binigay nila ang full trust nila kay Lord. I am praying as we study these words of the Lord, makuha natin at ma-realize natin kapag ka pinagkatiwalaan natin ng Panginoon, may mga pagpapala tayong mararanasan. Amen? Daniel 3 verse 1. Ito po ang nangyari dito sa buhay ni Meshach, Shadrach, and Abednego. 3 friends. Tatlong magkakaibigan. Napanood ko yung 3 Idiots eh. Siguro parang ganyan. Three magkakaibigan ito, ginamit ng Panginoon at nanindigan sila na magtitiwala sila sa Panginoon. Ano man ang mangyari, maninindigan kami sa aming faith kay Lord. At ito po ang nangyari sa kanila. King Nebuchadnezzar, so may hari po noong unang panahon, ang pangalan niya ay si King Nebuchadnezzar, made a gold statue 9 feet tall and 9 feet wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. So may ginawa pong image itong si King Nebuchadnezzar. Nai-imagine ba natin? Imagine natin ngayon na merong isang hari at nagpagawa siya ng napakalaking statue. Anong nangyari? Gano'ng kalaki ito? 90 feet tall. Ay napakataas ho nyo, 90 feet. Nakakita na ako ng 6 feet ako'y tingala na. Yung 90 feet, mas malaki po yun. Ano? And 9 feet wide. Napakalaki po nito. Verse 2 says, then he sent messages to the high officers, officials, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, tama po yan, and all provincial official to come to the dedication of the statue he had set up. So pinatawag ni King Nebuchadnezzar, dahil siya ang hari, pinatawag niya lahat ng mga leaders, in short. Ang dami pinatawag. Mga leaders. At sinabi ni King Nebuchadnezzar, pumunta kayo dito. At ano daw gagawin? I-dedicate daw yung statue. Kahapon po, nag-dedicate po ako ng bata. At sabi ko, why we are dedicating something? Because we acknowledge that the blessing, or itong batang ito,
Kung ano man yan, sasakyan man yan, the blessing comes from the Lord. You are dedicating something because you want na i-acknowledge na ang pagpapalang ito ay galing sa Panginoon. Ngayon, dinededicate nila itong statue ito. Bakit kaya? Verse 3. Tingnan nga po natin. So all these officials came and stood before the statue King Nebuchadnezzar had set up. Then a herald shouted out, people all of all races and nations and languages, listen to the king's command. Makinig kayo. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Sabi mo, sa kabila, makinig ka. Ito po ang sinabi. Ito po ang sinabi. Verse 5, when you hear the sound of the horn, flute, zither, what is zither? Lyre, harp, pipe. Okay. And all musical instrument, bow down to the ground to worship King Nebuchadnezzar's gold statue. Kapag ka narinig ninyo, sabi dito, kapag ka narinig ninyo na pinatunog ang mga instrumentong ito, lahat kayo ay sasamba dito sa Diyos-Diyosang ito, sa statue ito. Yan po ang sinabi sa verse 5. And verse 6 says, anyone who refuses to obey will immediately be thrown in a blazing furnace. Kung ikaw ay magre-refuse na hindi ka susunod, ikaw ay ipapadala agad, sabi diyan. Ipapadala agad into a blazing furnace. In Tagalog po, blazing furnace is, ito po ay, I think hurno ito eh. Or may iba pang salita dito eh. Kung nakakita na kayo ng nilulutong tinapay, yung sa mga panadero, o pugon. Ano po, pugon. Oven, talagang ano tayo. Level up na tayo, oven na tayo. So, kapag ka hindi kayo sumunod at hindi nyo winorship, etong statue ito, anong mangyayari? Ilalagay kayo sa oven. Yun po, ang pinaka-the best translation para maintindihan natin. Ano po? Verse 7, sabi po dito, so at the sound of musical instruments, all the people, whatever they raise, ano man ang kulay mo, ikaw man ay dilaw, ikaw man ay pula, puti, itim, brown, violet, lahat kayo sasamba dito sa Diyos-Diyosang ito. At ito po nangyari. They bow down to the ground and worship the gold statue that the king Nebuchadnezzar had set up. Verse 8, but some of the astrologers went to the king and informed on the Jews. They said the king Nebuchadnezzar, long live the king. And verse 10 says, you issued a decree requiring all the people to bow down and worship the gold statue when they hear the sound of the horn, flute, and these musical instruments. Verse 11, that decree also states that those who refuse to obey must be thrown in a blazing furnace. Kung sila ay magre-refuse na hindi magwo-worship dito sa gold statue na ito, sila ay tatapon sa oven. Okay, nagets nyo na. Verse 12, punta tayo. But there are some Jews. Ito pong tatlo na ito. There are some Jews. Shadrach, Meshach, and Abednego, whom you have put in charge of province of Babylon. At anong ginawa nitong tatlong magkakaibigan na ito? They pay no attention to you, your majesty. They refuse to serve your gods and do not worship the gold statue you have set up. Verse 13 says, then Nebuchadnezzar flew in a rage and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought before him. Pinatawag dito ni King Nebuchadnezzar ang tatlong magkakaibigan. Then they were brought in. Verse 14, Nebuchadnezzar said to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you refuse to serve my gods or to worship the gold statue that I have set up? Na-imagine nyo nangyayari? Verse 15, I will give you one more chance to bow down and worship the statue I have made when you hear the sound of the musical instrument. But if you refuse,
you will be thrown immediately in the blazing furnace. And then what God will be able to rescue you from my power. Yan po ang sinabi ni King Nebuchadnezzar. Daniel 3:16, ito po ang nangyari. Sabay-sabay naman natin basahin. Sabayan niya po ako. Shadrach, Meshach, and Abednego replied, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown in a blazing furnace, then God whom we serve is able. Tigil tayo. Grabe po itong trust nitong tatlong ito. Sabi po nito, if we are thrown in a blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. Grabe po itong trust ng tatlong magkakaibigan na to. He is able to save us. I want to tell you, whatever situation you are right now, God is able to save you. Amen? Hindi lang yon. He will rescue you from His power or from His power, your majesty. Yan po ang sinabi ng tatlong ito. He will rescue us from your power, your majesty. God will also rescue you, kapatid. He is not just able na iparanas sa iyo ang kaligtasan. He is able to revive you. Whatever your situation right now, kapatid, God is able. Yan po ang pinakamatindi sa lahat. Bakit ko pagkakatiwalaan ng Panginoon? Because He is able. Alam niyo po, sinasabi lang ito ng mga taong kilala ang Diyos. Kaya I want to encourage you, if you're gonna put your trust to God, know Him more. Know Him more. Kaya lagi ko pong pinagpe-pray, Lord, i-reveal mo pa sa amin ang iyong sarili. I want to know you more. Lord, I want to know you more. Alam niyo po, knowing God is not only here on earth. Hanggang pagpunta natin sa langit, kinikilala pa rin natin ang Diyos dahil ang Diyos po ay napakalaki. Ano po? Ang Diyos po ay infinite. At I'm very excited. I'm very blessed because we are serving God who is infinite God, who is all-powerful God. Nothing is impossible to our God. He will never fail us. Amen? Verse 18, ano pang nangyari? Ganito po ang sinasabi ng taong nagtitiwala sa Diyos. But even if He doesn't, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the God or the gold statue you have set up. Ibang klase po ang trust ng tatlong magkakaibigan na ito. Dahil sinabi nila, ililigtas kami ng Panginoon. Naniniwala kaming tatlong magkakaibigan, ililigtas kami ng Diyos namin because He is able. But even if He doesn't, alam niyo po, kailangan din natin ito maunawaan eh. Pag minsan kasi iniisip natin, pagka nagpe-pray tayo, kailangan sagutin agad ni Lord the way we prayed. Lord, dapat ito po yung answer ng prayer ko. The way I expected it, na ganito ang answer ko, ganito dapat ang maranasan ko. But you know what? Sometimes hindi yung ina-expect natin answered prayer ang isasagot ng Panginoon eh. Can I hear an amen? And these three magkakaibigan, sinabi nila, but even if He doesn't, but even if, in Tagalog, kahit na ay salita ng taong may buong pagtitiwala sa Diyos. Lord, pinagpray ko ito, pero kahit na hindi ito mangyari, magtitiwala at magpapatuloy ako sa iyo. Ganyan po ang salita ng mga taong may tiwala sa Panginoon. Lord, pinagpray ko ito, pero kahit na hindi ito mangyari, Diyos ka pa din. Amen? Hindi nagbabago ikaw, Panginoon. Lord, nananalangin ako ng kagalingan, pero kahit na hindi dumating ang kagalingan, ikaw ay Diyos pa rin. Lord, nananalangin ako ng revival, ng breakthrough, pero kahit hindi pa dumadating, Panginoon, at kahit hindi ko ito maranasan, Lord, ikaw ay nananatiling Diyos, at ikaw pa rin ay nasa trono. And this is the words ng mga taong nagtitiwala sa Diyos. Put your trust in the Lord. Put your trust in the Lord. Dahil kilala ni Shadrach, Meshach at Abednego ang Diyos.
They put their full trust to the Lord. Verse 19, ituloy natin. Ang sarap magbasa ng Bible, Hindi din nag-enjoy. Nebuchadnezzar was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa iba pong translation, etong haring itong si Nebuchadnezzar, yung pong sinabing furious, namula sa galit. Nakakita na ba kayo ng taong namula sa galit? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang namumula yan? Di, pastor, makeup lang to, makeup. This is just makeup. Blush on lang yan, blush on. Yung bang nilalagay na parang, nakita ko kasi parang may nilalagay na lipstick daw eh. Blush on nga ho yun. Hindi kasi ako nakapag Nag-blush on po si Nebuchadnezzar. At ano nangyari? That his face become distorted with rage. Na-distort daw yung mukha ni King Nebuchadnezzar. Kasi nagalit siya eh. At nainis siya. Bakit itong mga taong ito? Itong tatlong kaibigan na to, tatlong magkakaibigan, ayaw sumunod sa akin. He commanded that the furnace be heated, ilan daw? 7 times. 7 times ang init ng oven. Ito talaga yung nakakagets eh. Ano po, 7 times pinainit ang oven. Verse 20 says, then he ordered some of the strongest men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So, ang ginawa ni King Nebuchadnezzar, pinadala ang mga kawal na malalakas, pinatali ang kanilang mga kamay, Shadrach, Meshach, and Abednego, wala na kayong ligtas. 7 times ang init ng oven. Okay, oven. Then, ano nangyari after that? Verse 21. So they tied them up and threw them into the furnace, fully dressed in their pants, turbans, robes, and other garments. You know what? Madalas, and most of the time, mananalangin tayo sa Diyos na baguhin ang ating sitwasyon. Iniisip natin, pinapanalangin natin, Lord, mag-provide ka sa amin, pero bakit ganon? Walang dumating. Nagpe-pray tayo na gumaling, pero bakit ganon? Hindi gumaling. Hindi dahil wala kang faith. Pag minsan, meron lang tinuturo ang Diyos sa atin. Amen? Because faith is not based on our feelings or whatever circumstances you are facing. It is based on who God is. Amen? Minsan ang Diyos hindi babaguhin ang situation mo, kapatid. Hindi dahil wala kang faith. Dahil may gusto siyang iparating na revelation sa iyo. Kaya doon sa mga sitwasyon na yon, biruin niyo po, itong tatlong magkakaibigan na ito, they put their trust in the Lord. Talagang full trust kay Lord. Pero bakit nangyari pa rin ito? So, this means, kahit nakatuon ang iyong full trust at binigay mo ang iyong full na pagtitiwala sa Panginoon, pwede ka pa rin dumaan sa matinding pagsubok. Amen? Hindi ka pa rin exempted. Kahit na binigay mo na ang full trust mo sa Panginoon, pwede ka pa rin dumaan sa pagsubok, kapatid. Hindi ka exempted. Sabi mo sa atin mo, you are not exempted. Panginoon, bakit ganito ang nangyari sa akin? Nagtiwala at tumasa naman ako sa iyo. Pero bakit ako nandito sa loob ng oven? Bakit? Sometimes God will be silent to test you, to show His power. Amen? There are times God will allow you to go through a fire. Bakit? Not because He wants you to be destroyed, but God wants you to know that whatever happens, He is always with you. Amen? Whatever happens. Alam ko, iniisip ko nga, habang nilalagay itong si Shadrach, Meshach, and Abednego sa loob ng oven, sila ay kumakanta, dumaan man ako sa apoy, di ako? Uy, alam niyo Dumaan man ako sa apoy, di ako? Bakit? Bakit? Woo! Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano man ang pagdaanan natin, huwag tayong matakot dahil kasama natin si Lord. Ay, yun ang pinakamahalaga.
There are times God will allow you to go through a fire because He wants you to know how powerful is He. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Hindi lang siya makapangyarihan, kasama mo siya, kapatid. Kaya wag mong babasta-bastahin yung sarili mo. Wag mong babasta-bastahin yung katabi mo. Dahil kasama niyan ang Diyos. Amen? Kasama mo si Lord. At kapag kasama mo si Lord, tagumpay ka. Kaya kung ako sa iyo, ibibigay ko na yung full trust ko sa Panginoon. Bakit? Kapag binigay ko ang full trust ko sa Panginoon, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan, kasama natin ang Diyos, at laging tagumpay. Ano mang sitwasyon, palakpakan natin si Lord. Verse 22, and because the king, in his anger, had demanded such a hot fire in the furnace, the flames killed the soldiers as they threw the three men in. So itong tatlong magkakaibigan, nung sila ay tinapon sa loob ng oven, yung tatlong mga kawal na nagtapon, yun pa ang namatay. Grabe. Yun pa ang namatay. Verse 23. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Securely tied, fell into the roaring flames, but suddenly, sabi natin suddenly. But suddenly, Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisors, didn't we tie up 3 men and throw them into the furnace? Yes, your majesty, we certainly did. They replied, verse 25, look, Nebuchadnezzar shouted, I see, unbound, walking around in the fire, unharmed, and the fourth looks like, wow! Sinamahan sila ng Panginoon. Alam niyo po, ito yung mga nagtitiwala sa Panginoon. Hindi sila basta pababayaan ng Panginoon, tutulungan sila ng Panginoon. Amen? Ipagtatanggol sila ng Panginoon. Lahat na nagtitiwala sa Diyos ay ibibless ng Panginoon. Nasaan yan, Pastor? Jeremiah 17 verse 7. But the person who trusts in the Lord will be blessed. The person who trusts in the Lord will be blessed, and the Lord will show him that he can be. At anong pinakita ng Panginoon kay Shadrach, Meshach, and Abednego? The Lord can be trusted. The Lord can be trusted. The Lord can be trusted. Amen? Anong pagpapala ang naranasan ng tatlong taong ito? 5 bagay. Number 1, great protection. Great divine protection. Pambihira. In Tagalog ng great ay pambihira. Sabi natin pambihira. Great divine protection. Daniel 3:25, look, Nebuchadnezzar shouted, I see 4 men unbound walking around in the fire, unharmed, and the fourth looks like a God. Iningatan sila ng Diyos. Alam niyo po, sa pag-iingat ng Panginoon, hindi lang naman ito physically pag-iingat eh. Pag minsan mental eh. Most of the time, kailangan natin ng pag-iingat dito sa mental. Kasi unang-unang aatakihin talaga ng kaaway. Hindi naman talaga physically, yung mentally. Yung mental. Kahit na may sakit ka, actually, yung physical na may sakit ka, ang una muna talagang aatakihin ng kaaway, yung mental mo. Naiisipin mo, baka hindi na ako gumaling, hindi na ako gagaling, iinom na lang ako ng gamot hanggang mamatay ako. Gustong isipin ng kaaway na ikaw ay talunan. Mental ang gustong i-ano sa iyo ng kaaway. Gusto kang atakihin mentally. But then, alam niyo po, sa mga nagtitiwala sa Panginoon, merong divine protection na ibibigay ang Diyos. Hindi lang physical, kundi mental, spiritual, emotional. Ano po, in your family, merong protection ang Diyos. I wanna tell you, ibigay mo ang full trust mo sa Diyos, and He will give you great divine protection. When I'm talking about divine protection, when divine comes, ano po, yung pong divine na word, it means it comes from the Lord. Ito ay galing sa Diyos. Ito po ay perfect. Pag minsan binabaliwala natin yung divine eh. Great divine protection. At naranasan ko po itong great divine protection na ito. Dahil naranasan ko ang pag-iingat ng Panginoon. Alam niyo po, right now, what we are praying, kami po mag-asawa, every night, sa biyaya ng Panginoon,
always pray, Lord, let your divine protection will be upon our family. And Lord, kung ano man sinabi sa amin na negative things, we reverse it into blessings. Ano po? Meron tayong divine protection. Ano po? Dahil tayo po ay nasa Panginoon at binigay natin ang full trust natin sa Diyos. Amen? Anong ginawa ng tatlong ito habang nasa gitna sila ng apoy? Sa gitna ng pagsubok, maglakad ka. Sabi mo sa katabi mo, don't stop. Sa gitna ng pagsubok, lapit lang kay Lord. Sa gitna ng pagsubok, patuloy ka na lumapit sa Diyos. Kahit nasa gitna ka ng pagsubok, huwag kang lalayo sa Diyos. Amen? At ipapakita niya ang kanyang power sa iyong buhay. Amen? Ano pang ginawa ng Panginoon sa tatlong magkakaibigan nito? Hindi lang sila nakaranas ng great divine protection, kundi number 2, Daniel 3:26, then Nebuchadnezzar came as close as he could to the door of the flaming furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God. Sabi dyan, come out. Sabi dyan, come here. Ito pong tatlong taong ito na tatlong magkakaibigan na to, dati sila ay kinukutya ng hari. Ngayon sinabi na ng hari, servants of the Most High God. Could it be, sa pagtitiwala natin sa Panginoon, there will be a great turnaround. There will be a turnaround na yung curse will be a blessing. God can turn your pain in a purpose. Amen? God can turn your trial into a triumph. Could it be, pwede palang magkaroon ng turnaround? Sabi mo sa katabi mo, turnaround. Alam niyo po, most of us, we need turn around. Hindi lang yung kantang turn around every time. Hindi lang yun eh. Kundi turn around na, Lord, dati ako ay hindi ako gumagaling, pero dahil naranasan ko or nagtiwala ako sa Panginoon, nagkaroon ng great turn around. Who among you wants to great turn around in his life or her life? I do believe that the greatest test of our life will be greatest testimony. There will be a great turn around. Dating persecutor. 'Di ba si King Nebuchadnezzar persecutor ng tatlong magkakaibigan, 'di ba? Dating persecutor, ngayon siya na ang lalapit sa kanila. Siya na ang lumapit sa kanila para i-bless din sila. Alam niyo po, kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, yung mga dating persecutor natin, sila nang lalapit sa atin. At sila nang gagamitin ni Lord para din i-bless tayo. Amen? There will be a great turn around. Who among you wants turn around? Lord, gusto ko po ng great turn around. Great change. And yung turn around, it means change. There will be a great change in your life. Daniel 3:27, punta tayo dito. Then the high officers, officials, governors, and advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them. Hindi sila nasunog kahit ang kanilang mga damit. Not a hair on their heads was, singed. And their clothing was not scorched. They didn't even smell of, hindi po sila amoy barbecue. Kahit sa loob ng oven, hindi sila nangamoy barbecue. Bakit? Nagtiwala sila sa Panginoon eh. Amen? Alam niyo po ang ibig sabihin nito? Great miracle. Anong naranasan nila? It is great miracle. Matinding miracle. Sa mga nagtitiwala sa Diyos, there will be a great miracle. Humanda ka, kapatid. Humanda ka. Great miracle will come to you. Not only to you, but also to your whole family. Amen? Because we are also a blessing carrier. Kung ano man ang miracle ang na-receive natin, we will share it to others. Amen? Hindi titigil ang Panginoon, kaya talagang dire-diretso ang miracle, dire-diretso ang breakthrough, dire-diretso ang pagpapala. Bakit? Dahil nagtiwala ka sa Diyos na buhay.
Amen? Daniel 3:28. Ituloy na natin. 5 lamang ito. Ang bilis, pastora. Yes. Then Nebuchadnezzar said, "Praise to God of Shadrach, Meshach, and Abednego." Si Nebuchadnezzar na nagsabi. Nung una, nagalit siya, pero ngayon, praise to God. Nagbago, nagkaroon ng turnaround, nagkaroon ng change. Nebuchadnezzar said, "Praise to God, the Shadrach, of Meshach, and Abednego. He sent his angel to rescue his servant who trusted in him. They defied the king's command, and they are willing to die rather than serve or worship any gods except their own God." Verse 29, "Therefore, I will make this decree. If any people, whatever their race or nation or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be torn limb from limb." Ano daw? "And their houses will be turned into heaps of rubble. There is no other God who can rescue like..." Alam niyo po ang nangyari? Hindi lang sila nakaranas ng great miracle, ng great turnaround, ng great protection, divine protection. Nagkaroon din sila ng great revival. Woo! Sa mga nagtitiwala sa Panginoon, there will be a great revival. Alam niyo po, hindi lang na-bless etong si Shadrach, Meshach, and Abednego, kundi pati yung mga tao doon sa buong lugar nila, pumunta sa Panginoon, nanumbalik sa Panginoon. Alam niyo po, sa pagtitiwala natin sa Diyos, makikita ng ibang tao na ang Diyos natin ay buhay. Sabi po sa Bible, ipapakita ng Diyos ang difference ng mga taong nasa Kanya at wala sa Kanya. At ikaw ay nasa Panginoon, binigay mo ang full trust mo kay Lord, ipapakita ng Diyos ang pagkilos niya, kapangyarihan niya sa iyong buhay, at makikita ng iba, anong meron sa iyo? Anong meron sa iyo? At sasabihin nila, gusto ko ring maranasan yun. There will be a great revival. At yung apoy na meron ka, na galing sa Panginoon, mahahawahan ng iba. Sa iyong workplace, sa iyong family, sa iyong ministry, ano man ang na-receive mo na apoy na nanggagaling sa Panginoon, magtiwala ka lang kay Lord. Gagamitin ka niya. I-empower ka niya. Pastor, imposible naman na gamitin ako ni Lord kasi bata pa ako. Tapos, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Alam niyo po, yun talagang ginagamit ni Lord Pag minsan, para yung wala talagang maipagmamalaki at si Lord lang ay pagmamalaki. Amen? Ang sarap kaya na si Lord lang ang ipagmamalaki mo. Lord, sayo lang, Panginoon. At alam niyo po, kapag wala kang nang makipagmalaki at si Lord lang ang pinagmamalaki mo, at talagang asang-asa ka sa Panginoon, talagang yung trust mo kay Lord lang umaasa, well, it's about time to receive great revival. Woo! Alam niyo po, sige, palakpakan natin si Lord. I am praying po, in our church, wala tayong pagmamalaki kundi ang Diyos na buhay. Amen? At habang pinagmamalaki natin si Lord, habang siya ay natataas, yun naman pagpapala ay bumababa. Kasi hindi dadaloy ang matinding pagpapala sa mga taong nasa taas na. Kapag ka nasa taas ka na, ay hindi mo na marireceive ang pagpapala ng Diyos. Kasi nasa taas ka na eh. Yung mga nasa baba, yun ang makaka-receive. Kaya, we always gonna pray, Lord, ibaba mo pa kami, Panginoon. Humble me, O God. Lord, ayoko magmayabang, Panginoon. Lord, ikaw lang ang pinagmamalaki namin. Lord, everything that we have is by your grace only. Amen? Ano pa? Daniel 3:30. Ito na. Dito na ako magtatapos. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher positions in the province of Babylon. Alam niyo po, kapag ka nagtiwala ka sa Panginoon, nagpakumbaba ka. Kasi kapag ka nagtiwala ka sa Diyos, ibig sabihin, inaamin mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Kapag ka nagtiwala ka sa Diyos, ibig sabihin, inaamin mo sa sarili mo na ikaw ay limitado.
Amen? Kapag ikaw ay nagpakumbaba at inamin mo sa sarili mo, Lord, kailangan ko ang iyong pagsama. Kailangan ko po, Panginoon, ang iyong power. Kailangan ko po, Panginoon, ang iyong help. Alam niyo po ang nangyayari sa mga taong nagtitiwala sa Diyos? They will experience, number 5, great promotion. Woo! The King promoted. Ay, grabe. Lord, I am praying, Panginoon, sa pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon, bawat isa po sa amin na nagtitiwala sa iyo, makaka-receive ng great promotion. Bakit? Ginawa ng Diyos sa tatlong magkakaibigan na to, kaya din gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Whatever promotion you are asking for, God, put your trust in the Lord. Ano po? Maybe you are here and you're praying, Lord, promote, Panginoon. Lord, i-level up mo, Panginoon, yung pag-ibig ko sa iyo, O God. Lord, i-level up mo, Panginoon. Lord, i-promote mo ako sa aking trabaho. Put your trust in the Lord first. Dahil kapag pinuput mo ang iyong trust kay Lord, sinasabi mo sa iyong sarili, Lord, sa iyo ko umaasa, hindi sa trabahong ito, Panginoon. At ang Diyos na mismo magpapakita, ako, ang Diyos na pinagkatiwalaan mo, kaya kong ibigay yan at walang imposible sa akin. Amen? Walang imposible sa ating Diyos. Amen? Sino po ditong talagang ipuput niya ang kanyang trust kay Lord? Amen? We're gonna put our trust in the Lord. So ano yung 5 bagay na na-receive ng tatlong magkakaibigan nito? Great divine protection. Number 2, great turnaround. 3, great miracle. 4, great revival. And 5, great promotion. Great promotion. And I want to invite the worship team, please. Alam niyo po, maybe some of you are in a situation, Pastor, how about me? Nahihirapan na ako magtiwala sa Diyos. What if nahihirapan ka na magtiwala kay Lord? What if sumuko ka na ng pagtitiwala sa Diyos? What if nandun ka sa sitwasyon na yon? And I was asking God, as I reading His Word, alam niyo po, ang Panginoon, dinala niya ako sa isang sitwasyon sa Bible, sa Mark 9, at meron po doon isang lalaki. Meron doon isang tatay, ang kanyang anak ay laging sinasapian ng masamang espiritu. At humingi siya ng tulong sa Panginoong Hesus. Sabi niya sa Panginoong Hesus, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo kami. Gusto kong lumaya ang aking anak. Alam niyo po, by God's grace, JA1 po, we have a gift of deliverance. Kapag meron po kayong na-experience or nararamdaman or nakita ng mga masamang espiritu, o pwede po kayong lumapit sa amin at ipagpe-pray po namin kayo. At ito pong taong ito pong lalaking ito na nakita ko sa Bible, sinabi niya sa Panginoong Hesus, Jesus, help us. Gusto ko pong lumaya ang aking anak. Yung pong kanyang anak ay gumaling. Pero bago yon, ito po ang nangyari. Sa Mark 9:23, sinabi po ni Jesus, what do you mean if I can? Sabi kasi nung lalaki, Panginoong Hesus, kailangan ko ng tulong mo. I need your help. Kaya mo ba na pagalingin ang aking anak? And sabi ng Panginoong Hesus, what do you mean if I can? Jesus asked, anything is possible is if a person believes in me. And verse 24 says, the father instantly cried out, I do believe, but help me to overcome my unbelief. If you are in this situation, palakpakan mo si Lord. May I invite you to stand up, please? If you are in a situation
na pinanghihinaan ka na ng loob, o pwede mong sabihin ang prayer na ito, Lord, help me overcome my unbelief. Lord, help me to trust you again. Lord, help me, Panginoon. Help me, oh God, to trust you and put my trust in you. Come on. Come on. Pwede ba ngayon? Kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo ang Diyos right now, personally. Lord, help me na pagkatiwalaan ang iyong pangako. Help me, Panginoon, na pagkatiwalaan ka fully. And God will help you, kapatid. God will help you. Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos si Lord. Hindi pa tapos si Lord. Ang sitwasyon mo ay hindi pa tapos. Tatapusin ni Lord ang magandang sinimulan niya sa buhay mo, kapatid. Put your trust in the Lord, who will never fail. Come on, let's worship our God. Who will never fail. He will never fail. I trust in God, Yes. my Savior, the one who will never He will never fail you. fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, Come on, worship Him. and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Kapatid, I just want to share to you this verse. Pakita po natin yung last. Sabi po sa yung po pinaka-last. Ay, pinaka-last. Yan na yan. Romans 10:11. It says here, for the scripture says, everyone who believes in Jesus will not be put to shame. Lahat na nagtitiwala sa Panginoong Hesus ay hindi mapapahiya. I want to invite you in a prayer. In a quick prayer. Sabi sa word ni Lord, today is the day of salvation. Alam niyo po, today, let's put our trust in our Lord, in Jesus, because He will never, ever, ever put you into shame. He will never fail you. I don't know what situation you are facing right now, but I want to encourage you
I want to lead you in a prayer to put your trust in the Lord. Just say this prayer. Say, Jesus, I come to you and I admit that I am a sinner. I am broken. I am lost without you. Jesus, I need your help. I need you into my life. Jesus, I open my heart. Lord, I accept you as my Lord and personal Savior. Help me in my situation. Jesus, I put my whole trust in you alone. I admit that I am nothing without you. Jesus, change me and use me for your glory. I will pray for you. Lord, you heard the prayers of my brethren. Lord, I am praying, oh God. Lord, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, that those people who put their trust in you will never be put into shame. And Lord, ipapakita mo kung gaano ka kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin, oh God. Lord, I am praying, tulungan mo sila at lalo ka pang magpakilala sa kanilang mga buhay. Lord, reveal yourself. We want to know you more and more and more. Lord, in our situation, magpakilala ka, Panginoon. Ipakilala mo kung gaano ka kakapangyarihan na Diyos, kung gaano ka kabuti at katapat na Diyos. Kaya Lord, muli, we bring you back the highest praise, honor, and thanksgiving. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. To God be all the glory. Can we give God the best clap of praise? The best clap of praise sa Diyos na karapat-dapat magkatiwalaan. Come on. Praise God. Praise you, Lord. We praise you, God.